Disyembre 1, 7, 2025. Pag-aaral ng Bantayan. Araling Artikulo 30. Tema, tulungan agad ang mga nakaayon sa buhay na walang hanggan. Talata 1. Paano nagkakaiba ang mga tao sa pagtugon nila sa mabuting balita? Komento, iba-iba ang pagtugon ng mga tao. Ang ilan ay agad na tumatanggap, habang ang iba ay parang walang interes sa una, ngunit nagiging bukas kalaunan. Dahil dito, kailangan nating pansinin ang mga nagpapakita ng magandang saloobin at maging handang tulungan silang umunlad. Talata 2. Sa anong paraan ang ating paggawa ng mga alagad ay katulad ng trabaho ng isang hardinero? Komento, para tayong hardinero, dahil tinutulungan natin agad ang mga handang matuto, gaya ng pag-ani ng hinog na bunga. Kasabay nito, patuloy nating inaabot ang mga nangangailangan pa ng mas mahabang panahon, at ginagamit natin ang pagkamatulain para piliin ang pinakamainam na paraan para sa bawat isa. Talata 3. Ano ang maaari nating gawin kapag may nakikita tayong interesado sa ministeryo? Komento, kapag may nagpapakita ng tunay na interes, dapat tayong kumilos agad at tulungan silang magsimulang matuto. Maaaring isama dito ang pag-alok ng pag-aaral sa Biblia at pag-anyaya sa pulong sa mismong unang pag-uusap upang makatulong agad sa kanilang pag-unlad. Talata 4. Magbigay ng karanasan tungkol sa isang taong handang magsimula agad ng pag-aaral sa Biblia. Komento, isang halimbawa ang isang kabataang babae sa Canada na kumuha ng brochure sa cart at agad na pumayag sa pag-aaral sa Biblia. Ibinigay niya ang kanyang contact information at nakipag-ugnayan sa araw ding iyon para maayos ang pag-aaral, nagsimula kinabukasan, at dumalo pa sa pulong sa loob ng parehong weekend, patunay na mabilis ang pag-unlad ng taong handa na. Talata 5. Paano natin maipapakita ang pagkamatulain kapag nag-aalok ng pag-aaral sa Biblia? Komento, ipinapakita natin ito sa pamamagitan ng pagkilala na hindi lahat ay handang magsimula agad, kaya ang iba ay nangangailangan pa ng oras at mas maraming pag-uusap. Maaari tayong magsimula sa mga paksang kinagigiliwan nila at magtayo ng tiwala sa pamamagitan ng tunay na pagmamalasakit at kabaitan. Sa pagtitiyaga at positibong saloobin, madalas tayong makapagsimula ng pag-aaral kapag handa na sila. Talata 6. Paano natin mayaalok ang pagpapatuloy ng pag-uusap sa isang interesadong tao? Komento, maaari nating ialok ang pagpapatuloy ng usapan gamit ang simpleng mga salita tulad ng usap o talakayan. Maaari rin nating ipaliwanag na sinasagot ng Biblia ang mahahalagang tanong at na kahit ilang minuto lamang ay may malaking maitutulong. Sa ganitong paraan, nagiging natural at magaan ang paanyaya. Talata 7. Kailan unang nakikilala ng ilan ang katotohanan sa Biblia? Komento, may mga tao na unang nakakilala ng katotohanan kapag dumalo sila sa isang pulong, gaya noong panahon ni Pablo. Marami ang mas mabilis ang pag-unlad kapag nagsimula na silang dumalo sa ating mga pulong. Kaya maaari na nating imbitahan sila mula pa sa unang pag-uusap at banggitin ang isang nakapagpapalakas na punto tungkol sa paparating na pulong. Talata 8. Anong mga aspekto ng ating mga pulong ang maaari nating bigyang diin kapag nag-aanyaya? Komento, maaari nating ipakita na ang ating mga pulong ay mainit, praktikal, at nakatuon sa pagkatuto tungkol kay Jehovah at hindi sa mga ritual. Napapansin ng maraming tao na magiliw ang kapaligiran at kakaiba kumpara sa nakasanayan nila. Maaari rin nating ipaliwanag na nagtitipon tayo upang sumamba, matuto, at magpalakasan, at ipakita ang video na ano ang nangyayari sa Kingdom Hall para malaman nila kung ano ang aasahan. Talata 9, 1-0. Kapag nag-aanyaya sa pulong, paano natin matitiyak na hindi sila mapipilit o mapupressure? Komento, maaari nating tiyakin sa kanila na laging welcome ang mga bisita at walang pinipilit na sumali o makibahagi. Maaari rin nating banggitin na magkasama ang pamilya sa pulong, walang koleksyon, at ang simpleng pananamit ay sapat na. Kapag dumalo sila, maaari natin silang tulungan na maging komportable sa pamamagitan ng pagpapakilala sa iba at pagsuporta sa kanila habang sinusundan ang daloy ng pulong. Talata 11. Paano mo maipapakita na nirerespeto mo ang oras at schedule ng kausap mo? Komento, na ipapakita natin ang paggalang sa oras ng kausap sa pamamagitan ng pagiging nasa oras at pagpapanatiling maikli at makatwiran ang haba ng pag-aaral, lalo na sa simula. Ang pagtatapos ng medyo maaga ay maaaring mag-iwan sa kanya ng magaan at masiglang pakiramdam. Iniiwasan din nating tayo lang ang nagsasalita upang mabigyan siya ng pagkakataong magpahayag at maging bahagi ng pag-aaral. Talata 12.
Ano ang dapat na maging layunin natin mula sa simula ng pag-aaral sa Biblia sa bahay? Komento, mula sa simula, ang layunin natin ay tulungan ang estudyante na makilala ng personal sina Jehovah at Jesus at magkaroon ng pag-ibig sa kanila. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtutok sa kasulatan at hindi sa sarili nating kaalaman. Gaya ni Pablo, layunin nating tulungan ang estudyante na magkaroon ng matatibay na katangian tulad ng pananampalataya, karunungan, at pagkamatulain para makabuo siya ng matatag na kaugnayan kay Jehovah. Talata 13, paano natin maipapakita ang pagtitiyaga at pag-unawa habang tinutulungan ang mga interesado? Komento, na ipapakita natin ang pagtitiyaga sa pag-iwas sa mga tanong na maaaring makapagpalagay ng hindi komportable ang estudyante, at sa hindi pagpilit sa kanila na tanggapin ang mga punto bago sila maging handa. Kapag nahihirapan sila sa isang paksa, maaari tayong magpatuloy muna at balikan ito sa tamang panahon. Sa halip na punuin sila ng sobrang impormasyon, mahinahon natin silang tinutulungan na palitan ang dating paniniwala ng pagtitiwala kay Jehovah. Talata 14 na, paano natin dapat tratuhin ang mga bagong dumadalo sa ating mga pulong? Komento, dapat nating tratuhin ang mga bagong dumadalo ng may kabaitan at walang kinikilingan, anuman ang kanilang pinagmulan o kalagayan. Inaasahan ni Jehovah na magpakita tayo ng tunay na pag-ibig at respetuhin sila. Ang mainit at patas na pakikitungo na ito ay sumasalamin sa pananaw ni Jehovah sa lahat ng tao. Talata 15, 16 na, paano natin matutulungan ang mga bagong dumadalo na maging komportable sa ating mga pulong? Komento, natutulungan natin silang maging komportable sa pamamagitan ng mainit, ngunit hindi nakakabulag na pagtanggap, pag-anyaya sa kanila na umupo sa tabi natin, at pagbabahagi ng ating Biblia o mga gamit sa pag-aaral. Sinisikap din nating maging maingat sa kanilang nararamdaman at iwasan ang anumang komento na maaaring makapagpakaba o makapagpahiya sa kanila. Bukod dito, ipinapakita natin ang paggalang sa ating mga bahagi sa pulong at iniiwasan ang mga pananalitang maaaring makasakit o makatisod sa mga bisita na palaging isinasaalang-alang ang kanilang pananaw. Talata 17, ano ang layunin natin kapag nakakatagpo tayo ng mga may tamang saloobin sa ministeryo? Komento, layunin nating kumilos agad upang tulungan ang mga nagpapakita ng mabuting saloobin sa katotohanan. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng pag-aaral sa Biblia o pag-anyaya sa mga pulong upang makapagsimula silang gumawa ng mga hakbang tungo sa landas na patungo sa buhay. Ang pagiging maagap ay nakatutulong para agad silang umunlad sa espiritual. Paano mo sasagutin? Paano natin matutulungan ang mga may tamang saloobin sa unang pag-uusap? Komento, matutulungan natin ang mga may tamang saloobin sa pamamagitan ng pag-aalok agad ng pag-aaral sa Biblia at pag-anyaya sa pulong kapag nagpapakita sila ng interes. Ang mabilis na pagkilos ay tumutulong para agad silang magsimulang umunlad. Pinananatili rin nating simple at positibo ang pag-uusap para maging komportable sila na magpatuloy. Paano mo sasagutin? Anong mga mungkahi ang maaari nating gamitin kapag nagsimula na ang pag-aaral sa Biblia? Komento, na ipapakita natin ang paggalang sa oras ng estudyante sa pagiging nasa oras, pagpapaikli ng pag-aaral sa tamang haba, at pagbibigay sa kanila ng pagkakataong magsalita. Mula sa simula, layunin nating tulungan silang makilala sina Jehovah at Jesus kaya nakatuon tayo sa Biblia at hindi sa sariling kaalaman. Kumilos tayo ayon sa kanilang bilis at magpakita ng pagtitiyaga habang sila ay natututo. Paano mo sasagutin? Paano natin matutulungan ang mga bagong dumadalo na maging komportable sa ating mga pulong? Komento, matutulungan natin silang maging komportable sa pamamagitan ng mainit na pagbati, pag-anyaya sa kanilang umupo sa tabi natin, at pagbabahagi ng ating Biblia at materyales. Iniiwasan din natin ang mga komento na maaaring makapagpakaba sa kanila at ipinapakita ang paggalang sa kanilang pinagmulan o paniniwala. Kapag komportable sila, mas malaki ang posibilidad na nais nilang bumalik.